Hi everyone! Good evening! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na coronation night ng Miss Cosmo 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon. Alam ko kanina nyo pa hinihintay ang reaction ko. So medyo busy lang kasi ang mamasam ninyo. Kasi nga syempre meron tayong mga bisita na dumadating. Andirito sila RJ. Ayun, kasama ko sila kagabi. And then of course may invitation din sa akin kasi syempre si Eric de la Cruz. Kung saan naman ay nag-lunch kami. Diyos ko, nagpamasahe. At ayun, so syempre bonding together. Kasi syempre hindi naman kami nakakapag talaga bonding every time. So, yun. So, nagkataon pa na ito nga, nagkaroon nga ng coronation night kagabi sa Miss Cosmo. Pero syempre, hindi ko naman nakalimutan tutukan. Hindi lang ako makapag-vlog. Ayun. Kasi nga, kapos sa oras. Anyway, so pag-usapan natin ngayon, syempre, yung reaction natin dito ngayon sa Miss Cosmo. Ano ba ang reaction natin sa mga winners? Ayun. Ano ba ang reaction natin sa kanilang production ngayong taon na to. And then, ayun, pag-usapan natin, pasok ba sa top 2, sa listing ninyo yung mga pumasok sa top 21? At nagulat ba kayo sa mga pumasok na top 10? At Chelsea Fernandez, ayun, so wagi ba? So, eto na. So, simulan natin ang pag-uusap natin dito sa kanilang entablado, lightings at host at saka sa opening show ng mga girls. So doon muna tayo sa entablado. So syempre hindi nagpakabog ang Miss Cosmo kasi sobrang laki talaga ng stage nila katulad nung nakaraan taon. Ngayon ay masasabi ko na ay nako, level up sila. Background pa lang panalo na, di ba? Doon pa lang sa opening ng mga girls na introduction kung paano ipapakilala yung mga girls ay winner yon. And then dito sa kanilang entablado, actually maganda yung entablado nila kasi panalo yung lighting, di ba? Yung lights talaga nila sa simula pa lang kita ninyo parang transformer yung dating na parang wow, ang ganda, di ba? Kaya lang, ang komento ko lang doon sa entablado nila, OA sa sobrang laki. Oo, ayun. Hindi ko masabi na wow, ay ang ganda, ang panalo. Kasi nga, na-OA yan ako sa laki ng stage. Tapos, parang yung mga candidates doon na parang kung titignan mo sila, hindi sila masyado, tawag dito, nabigyan ng magandang opening show talaga na parang wow, magre-remark sa'yo. So, dahil nga malaki yung entablado, syempre kalat-kalat yung mga candidates, di sana tinupok na lang nila sa gitna and then binigyan nila ng isang magandang dance show, di ba? So, ayun. So, pinakanta kasi nila yung Reigning Queen. Siya yung nag-opening at ayun, lip-sync naman. Di ba? So, nakakaloka. At, ayun. So, yung galawan ng mga girls habang nagsasayaw, parang so-so lang na parang sobrang lang ng step dance. So, siguro ito yung tutukan nila sa susunod na taon na dapat meron silang production number na talagang maganda ang pagkakaturo sa mga girls at masasabi mo, wow, remarkable yung music, remarkable yung step dance, mga ganon. Para lalo silang tutukan ng bonggang-bongga. So, doon medyo nakulangan ako doon. Pero, dahil nga second year pa lang ng Cosmo, ay okay na. Kasi lumevel up naman sila kung ikukumpara mo nung nakaraan taon, di ba? And then, pagdating naman doon sa mga hosts, okay din naman, magaling din naman yung girl, magaling. Yung lalaki, medyo OA lang yung pronunciation niya sa mga countries, kaya hindi mo na naiintindihan minsan katulad na lang yung pagtawag niya doon sa top 10 kay Myanmar na parang ano daw, sino ba yun? O, di ba? Hindi mo kasi naintindihan kasi hindi klaro yung
kanyang pronunciation sa sobra niya inartehan. Yan. And then, damitan nila, okay naman. Kaya lang si ate doon sa opening, yung damit parang ate, ano ba? Ang bongga mo dyan, ganon. So, overall naman, masasabi natin good dahil maganda yung lightings, maganda yung background, then maganda yung stage, malaki, maliwanag, and then yung host also naman. Kaya masasabi mo, good, not amazing, pero masasabi mo naman na pasado sila ngayong taon na to, di ba? And then, doon naman tayo sa top 21. Pre, pagdating naman dito sa top 21, syempre may mga ina-expect tayo na inaasahan natin na papasok pero hindi naman sila nakapasok. So, eto nga ang mga pumasok sa top 21, si Greece, syempre surprising, Dominican Republic, Ecuador, Cambodia, USA, India, Colombia, Indonesia, Brazil, and then of course Thailand, Germany, Vietnam, Laos, Mexico, Panama, Peru, Myanmar, Cuba, Zimbabwe, Philippines, and New Zealand. So kung iisipin mo na parang talaga surprising din yung top 21 nila eh. Kanino ba ako na-surprise? Na-surprise ako kay Greece. Tapos parang konti lang talaga yung pumasok sa Europe, Germany. At least, di ba, pumasok. And then, halos lahat ng Southeast Asia na inaasahan natin na, alam mo yon talagang pasok silang lahat. Imagine mo, Indonesia, Myanmar, tapos, sino pa ba? Cambodia, Philippines, Thailand, di ba? At saka, sino pa ba? Vietnam. So, pasok lahat ng Southeast Asia. And then, ganun din naman syempre sa Latin America. So, may inaasahan lang ako na parang feeling ko dapat pumasok si Paraguay, Canada, ayon. So, hindi na sila nakalusot. At lalo-lalo na si El Salvador. Nagulat ako dahil hindi talaga nakalusot si El Salvador na kung titignan mo yung voting doon sa People Choice na parang wow, magugulat ka kasi parang etong si El Salvador ay nasa bottom tapos biglang umarangkada ng number 1 sa voting system, di ba, sa People Choice. Pero wala siya sa as in talagang top 21 man lang. Imagine mo kung ilan yung binaksak niya doon ng bonggang-bongga na parang magugulat. Parang ano nangyari, di ba? So, yan. And then, sa lahat naman ng mga pumasok, in fairness naman, na parang nakikita mo talaga magaling, lalo na si India, gustong-gusto ko. Tapos, eto nga si Zimbabwe na parang wow, at least 'di ba nabigyan sila ng chance. Wala lang sa listing dito si Venezuela, hindi na siya nakapasok. Tapos hindi rin nakapasok si Paraguay, 'di ba sinasabi ko nga Panama, Peru, 'di ba? Kung iisipin mo, ayan talaga mga inaasahan mo, Panama, Peru, Philippines, yung apat na yan eh. Kasama mo pa si Paraguay, pero hindi na nakalusot si Paraguay. Si Panama, yes, lumusot pa, Peru at saka si Philippines. So, yon. So, kawawa naman si Paraguay, naiwanan. And then, eto pa. So, syempre si Mexico, di ba sinasabi natin, ako, si Mexico, hindi kaya nila politikahin after ng, syempre, di ba, si Cote d'Ivoire ay natalo sa Miss Universe ni Miss Mexico. So, ano kaya, may feel bad kaya siya? Pero in fairness naman, pasok si Mexico sa top 21. So, yon. So, syempre, yung top 21, nag-swimwear sila na talagang masasabi ko, oy, ang bongga ha. Ang ganda talaga ng execution ng mga candidates pagdating sa swimsuit competition. So, sino ba yung mga nag-remark sa akin? Dominican Republic, oy, panalo. Ang ganda, ang haba. Tapos, ang ganda pa ng suot nila kasi maalam Victoria's Secret talaga na parang wow, luxury swimsuit talaga. In fairness sa Cosmo ha. So, panalo. So, Dominican Republic, I love the execution. Tapos, Ecuador, ganun din. Panalo talaga. Tapos, gusto ko din si Colombia. My gosh, talagang naloka talaga ako kay Colombia. At syempre, remarkable sa akin si Brazil. Maganda din si Brazil. At eto talaga, Zimbabwe. Yung lumabas si Zimbabwe, wow, panalo. Si Cuba, yes, Cuba. Ang panalo ng performance ni Cuba. In fairness kay Myanmar, maganda din si Myanmar. Ang mga hindi ko nagustuhan, syempre, si
hindi ako masyado na-impress kay kay tawag dito, kay Thailand. Yes, hindi naman ako wow na wow. Tapos, hindi din ako masyado na-impress kay, sino pa ba? Ayun, si Thailand, si Greece, ayun. Tapos, ang isa pa sa mga nagustuhan ko na pumasok, sorry guys, titignan ko kasi dito. Gusto ko din syempre si Panama, gusto ko din yung eksena ni Panama. Pero halos lahat naman sila, talagang masasabi mo, caliber, di ba? USA, maganda din yung performance. And then, kay Philippines naman, syempre wala akong masabi. Maganda naman yung execution talaga ng ating pambato. At in fairness sa kanya, kabog kung kabog. So, syempre, pagdating dito sa top 21, namili lang sila ng top 10. At yung top 10 na mga pumasok, ito talaga medyo na-surprise ako. Kasi kung titignan mo, ang gagaling ng mga candidates. Syempre, pasok si Brazil. Tapos, si Zimbabwe, agree naman ako. Diba, tulad nga na sinabi ko, maganda ang performance. USA, yes. Cuba, yes. Vietnam, sa totoo lang, parang feeling ko, merong pang mas maganda na sana pinasok nila, like example sa Mexico, ang ganda kaya ng performance ni Mexico more than kay Vietnam. And then Colombia, yes. Myanmar, okay din lang naman. And then Philippines, Panama, and Thailand. Actually, kung titignan ko yung performance ni Thailand over Laos, I go for Miss Laos. Oho, ang ganda ni Laos, tapos ang ganda ng performance. Si Thailand, sa totoo lang, parang nahihirapan siyang yakbang yung mga paa niya. Tapos, nandoon pa na parang hindi ko nakita yung performance level. Plus, nagulat ako, wala si India. Ang ganda-ganda ng performance ni India sa swimsuit competition, di ba? Tapos wala si India. Sabi ko, ano nangyari? Pero pinasok nila si Vietnam, pinasok nila si Myanmar, Philippines, Thailand. So, 4 na Southeast Asia. Anyway, ganun talaga. Pero sabi ko nga, sana naman, pinasok din nila si India kasi pwede mo namang mas better pa yung performance ni India more than kay Vietnam or more than kay Thailand. And then sabi ko nga, si Laos better more than kay Thailand at saka kay Vietnam. Agree ba kayo? Di ba? Wala tayong magagawa. So, parang feeling ko, meron na talaga silang set of winners sa 10, 21, 10, and 5. So, pagdating naman sa top 5, syempre nag-swimsuit competition yung mga candidates at ayun nga, nag-evening gown naman sila sa kanilang top sa kanilang top 10. Ayun lang, nalungkot lang ako. Sabi ko, ay sayang wala si India at saka si Cambodia pa pala. So sabi ko, ang ganda din naman ng performance ni Cambodia kung titignan mo. And then, si Peru nawala na rin, di ba? So, yon. So, pagdating sa evening gown, ay nako, syempre, kabugan. Ang pinakagusto ko sa evening gown, si Cuba. Diyos ko, ang ganda ng ayos. Tapos, ang ganda. Ang haba kasi tignan ni Cuba. Tapos, ang ganda ng performance. Tapos, si Zimbabwe, maganda din. Kasi talagang kabog. Syempre, hindi nagpakabog ang pambato natin na yung kanyang evening gown na parang may nakabalo. Tapos yung tinanggal. Wow! Amazing pasabog. Talagang sisigaw ka talaga ng bonggang-bongga. So, sabi ko, ay winner to si Philippines. Diba? So, talagang level up at to the highest level talaga ang performance na pinakita ni Philippines. Pagdating naman kay Panama, maganda din si Panama, lumalaban. Kaya lang si Panama kasi pagdating sa Q&A, parang wale ang lola mo, ganon. So, syempre, ang mga pumasok ay si Philippines, Brazil, USA, Panama, and Myanmar. To be honest, so kung napanood ninyo yung vlog ko bago pa lang di ba sinabi ko naman sa inyo na malakas na kalaban talaga ni Philippines dito ay si Brazil, USA, and Panama. And then sinabi ko din sa inyo na parang pwede talaga mag last two standing si Brazil over Philippines, pwede din si Panama over Philippines, or USA and Philippines, di ba? So, kung napanood ninyo yung vlog ko, binanggit ko yan. Kasi ito talaga yung mga matitindi na naglalaban-laban. At in fairness, sila talaga yung nakarating sa dulo ng competition. So, Philippines, Brazil, USA, Panama, at nadagdag dito si Myanmar.
Tapos kung titingnan mo yung advocacy ng mga to, sobrang ang gagaling din, talagang winner din. And ayun nga, so syempre nagkaroon ng Q&A at ang natira ay si USA at saka si Philippines. So meron talaga silang debate talaga na harapang sagutan, harapang questions sa isa't isa, di ba? So medyo natuwa ako sa round na yon dahil dito nakita mo talaga kung sino talaga yung magaling. Pero mukhang sa tingin ko, kahit anong galing ni Philippines at ipinakita niya yung kanyang eksena kung paano siya pumalo, ay may winner na sila. Ang winner talaga nila dito ay si USA. So, bakit? Kasi hindi na nila pakakawalan si USA kasi nga, imagine ninyo, nakapag-provide para sa kanyang mga sa kanyang advocacy, nag-provide siya ng isang malaking halaga para sa mga cancer, di ba? So, parang feeling ko, in fairness, ang ganda ng pinasok nila para sa last two standing. And then, yes, magaling din si Philippines. So parang feeling ko, deserve ni Philippines talaga na makarating sa dulo ng laban. Pero sinabi ko din sa inyo na ang mararating ni Philippines ay minimum ay top 5, maximum ay winner. So pwedeng first runner-up or winner talaga. So yon, kung napanood niyo yung ano ko ha. But sa performance overall, performance level, palagay ko talagang panalo dito si Philippines. And then pagdating naman sa advocacy, panalo dito si USA. Kaya parang feeling ko silang dalawa combination talaga. And then ayun, so nakuha ni USA ang corona. So hindi ako magdi-disagree, pero nandoon ako na nanghinayang ako dahil sabi ko nga, sayang, ayun oo, pwede naman tayong ipanalo E di sana ipinanalo na lang nila si Philippines para, alam mo yon, mas maingay. But at the end of the story, winner pa rin si Philippines kasi alam naman natin ng Cosmo, dalawang queen ang laging magkasama dyan. So, yung Reyna at saka yung runners-up sa lahat ng eksena. And I'm happy dahil nag-runners up ang ating pambato. So, congratulations kay Chelsea Fernandez at congratulations syempre sa atin lahat. So, ang reaction ko dyan ay bongga. So, in fairness naman, overall, gusto kong i-congratulate ang Miss Cosmo. Hindi ganun ka-perfect yung lahat ng bawat aspeto na nakita natin dito sa competition. May makikita at may makikita ka na, ay sana ganito, ay sana ganyan, ay sana bonggahan pa nila. Pero para sa second year ng Miss Cosmo, masasabi ko naman, I'm very satisfied at bongga talaga. So, iba ang Cosmo, iba ang Miss Grand, iba ang Miss Universe, iba ang Miss International, iba ang Miss World, iba ang Miss Earth. This is Miss Cosmo, di ba? So, parang sa ipinakita nila ngayon taon na to, masasabi ko, level up naman talaga. At in fairness naman sa mga candidates na nag-compete dito, ay lahat sila ay magagaling. At masasabi mo, wow, amazing, wow, ang perfect, di ba? And congratulations sa Cosmo. So, syempre looking forward tayo sa susunod na taon kung sino nga ba yung ipapadala natin dyan at ano pa ang makikita natin sa Miss Cosmo. So, congratulations Miss Cosmo dahil masasabi ko, hindi man masabi natin na wow, fantastic, great. Masasabi ko naman, your pageant was amazing and good, di ba? So, hindi man natin masabi na parang great, di ba? Pero masasabi natin na job well done and very good. Ganon! So, yan. And then, of course, congratulations sa atin Philippines kasi bilang first runner-up ay hindi biro yan. First runner-up is a first runner-up. At congratulations kay Chelsea Fernandez. Napakagaling niya, grabe, amazing yung ginawa niyang laban dito. Job well done. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang reaction mo dito sa Miss Cosmo 2025. Yon. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget
forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.